Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Anong meron? Jay, pahintuin mo si Kai Spencer at Brothers Traveler sa inis ni JM umalis na sa interview. Ha? Paano umalis? Kaya panoorin natin, nagtsukaran ba sila? Ano nangyari? Panoorin natin. Ano nangyari? Ano nangyari dito sa dalawa? Nangyari? Nangyari? Wait lang, punta natin sila, punta natin. Yung Kai Spencer, kahit sino mga vlogger, si Maharlika kasi siya ang naglabas niyan. Wala ba kayo, di ka ba kayo nag-uusap? Sino ba naglabas? Si Maharlika. O, sino dapat tanungin niya? Si Maharlika. Kaya lang, siyempre. Ay, tigil nyo naman. Kasi kilala mo naman ako. Mag-comment ka ako. Kaya ako pa ano ka ba? dililik doon, pumapasok doon takbo eh. Hoy. Kaya nga sabi niya, Tigil lumabas yun yan. na ako. Tigilan Yan, nyo. dahil nadawit ang pangalan ko. Ngayon, Hoy, tigilan nyo na yan. Pinaliwanag ko naman yun na ikaw, biktima ka lang ng sitwasyon. Hindi ko siya kino-question dito. Nagtaka nga lang ako. Bakit uminit ang ulo niya sa akin? Kasi akala niya binabastos ko siya. Sir, special yung mga Siguro nakikita niya ako, iiling-iling ako. Alam mo ba kung sino iniilingan ko? Yung mga nambabasa sa akin, natatawa ko. Gumaganon. Hindi siya. Hindi sir, ganito kasi interview tayo, usually yung personal knowledge lang ng tao yung ating tatanungin. Pero yung hindi na alam na kayang sagutin, na paulit-ulit ang tanong, kamukha ng mga picture, ganito, si Maharlika ang tanongin. Ngayon, ang mama, etong si Mr. Jotan Morales, lumabas ito dahil nadadawit ang pangalan niya. Dahil sa inilabas, kaya nga sabi ko, tingin nyo, napahamak kayo ni Maharlika dito. Bakit? Kasi nilabas na yun. Ba't mo kayo nag-aaway dahil kay Morales? Alam niyo, ito kanina, iniimbitahan ako dyan. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, bahala sila dyan at magbabalita ako ng gusto kong ibalita. Oo, at yung karapat dapat malaman ng taong bayan. Ewan ko dito. Ba't brothers Dan, driving pa ako, pakitanong kay Sir JM nung na-drop from rules siya. Yung PDEA leak, yung dokumento na yan. Kung titignan natin, napahamak nga naman yung bakit. Sino ba naman yung sa mga pangalan, malaking tao yan, presidente pa ng Pilipinas. Ngayon, kung i-blame natin, para palalabas natin, magkakuntsaba, si Clerto Maharlika, at saka dito, dito ko paisipin ng taong bayan. Di bakit ng 2016 na tumakbong vice presidente, hindi nilabas ang dokumento na yan? Tumakbo ng 2022 presidential election, hindi sabi ko nga sa kanya, biktima siya rito. Ngayon, sabi ko, ako, sinusuportahan ko kayo, hindi, sagot pa sa akin, huwag mo na ako suportahan, hindi wag. Wala namang problema sa akin yon. Ang sinasabi ko lang dito, misinterpret nyo kasi ako. Rito. Kaya hihiling-hiling ako, pati yung mga nanonood dito, pinagmumura ako, kaya humihiling-hiling ako, natatawa lang ako. Sinusuportahan. Sinasabi ko sa inyo, bakit ganito? Pasensya na kayo kung mali yung tanong ko. Alam nyo, kaya pasensya na po. Hanggat maaari po sana, pagkaguhugan yan, ako, ang dami ko na natanasan, nadagok sa buhay ko. Tingnan nyo, pati pamilya ko. Umpisahan natin. Ay yung pagkakaroon ng,
Maharlika na, talagang totoo yun na kayong gumawa. So, ang tanong ko dito, bakit hindi? Panorin Bakit natin. inilabas ni Sinimulan ng Maharlika? away nila para... Kasi ako, ang pagkakaintindi ko, kaya ako siyempre, bilang isang mag-iisip ka, siyempre, yung folder, nandun lahat yun. Okay, panorin natin to. Nandun yun, picture, Kaso haba nito. kung ano man dokumento. 30 minutes. Pero bakit yung dalawa lang na yun ang Yung mga cases Dito tayo sa mismong suntukan na. hindi ko talaga na-attendan. At isa nga po dito, yung Ayan. kasama sa akin dyan sa Marcos Resign Movement na yan, ayaw ko. Yung nag-i-NRT yan si Ping Lacson, ayaw ko. Nag-i-NRT yan si Trillanes, ayaw ko. Bakit? Kita nyo, nakulong na nga ako. Hindi ko po kayo kino-question, malinaw po yun. Siguro na-misinterpret ko lang po. Hindi ko po kayo kino-question dito. Wala akong... Hindi kaya, wala po akong political dito. Ang sinasabi ko lang po. Wala rin akong... Spencer, pupusin na natin ito. Huwag kayo magagalit sa akin, guys, Spencer, panauhin ko po si dito, ito pong si Jonathan Morales. Kung meron kayong katanungan na hindi naman po at wala po siyang personal knowledge diyan at may tinatanong kayo, Hindi, dapat. Ganito yan Unang-una, si Sir Spencer is rin ni Brothers Travel. Guest din kasi nagtanong sa CGC kung sino yung mga gustong magtanong kay Sir JM. So sabi ko ayoko magtanong. So dito, kapag about sa tanungan kasi, lalo't hindi mo naman kayang sagutin, pwede ka naman mag-pass or kaya next question. 'Di ba? Pwede naman yun pwedeng gawin yun kung hindi naman parte or hindi kayang sagutin ni Jonathan Morales or ni Sir Morales, pwede wag sagutin. Bakit kailangan pang magalit? Kasi ako, kung ako tatanong, kung ako yung umakyat dyan, alam nyo, itatanong ko, ha? Ewan ko na lang. Ewan ko na lang, ha? Kasi magtatanong talaga ako dyan na kagaya ng tinanong ko nung nakaraan. Pero sige, panoorin mo natin. Clear, kay Maharlika, kasi kahit ako nag-gets ko hindi nyo po ba natanong yung mga dokumento ganito ganyan? Ang pinaka-the best solution yan, si Maharlika po ang dapat ma-interview. Tsaka huwag kayong magagalit kay Sir Spencer, pinagtatanggol niya yan si Jonathan Morales. Pinagtanggol niya yan. Huwag muna kayong magagalit kay Huwag muna kayong magagalit kay Sir Spencer. Baka na-misinterpret lang ni Morales yung tanong niya. Oo. Pagtatanong po natin dito, yung pong patungkol po kay Jonathan Morales, yung pong ginawa sa kanya, yung pong ginawa sa Senado, yung po ang dahilan kung bakit po namin kayo in-interview dito, Sir JM. Ngayon, kung tatanungin po natin dito, at pasensya na, may tungkol Sir JM, tatanungin natin dito na wala naman po siyang personal knowledge doon sa mga dokumento, at makailang beses na po tinangging hindi ko alam yan, kaya lumabas lang ako. Dahil, dadadawin din ang pangalan ko, tanungin po natin si Claire Contreras, itong si Maharlika. Yun ang pinakadapasisya na po kayo dalawa, pasensya na po. Ilinawin ko lang po, ito po ipagtatanong po dito, base lang po sa personal knowledge po ni Sir Jonathan Morales. Yung pong kanya pong nalalaman. Pero tatanungin natin yung mga bagay na parang nag-iimbestiga na rin tayo dito, hindi na po interview ito, interrogation na po to. Hindi, pasensya na kung mali ang tanong ko. Pero ako po, Mr. Morales, wala po akong kaduda-duda na kayo ay nagsasabi ng totoo. Huwag nyo na sabihin sa akin yung wala kayo kaduda-duda. Alam nyo po, ako yung investigador. Huwag nyo tayo maging mabulaklak ang pananalita. Hindi po ako hindi ko kailangan ng suporta o anuman. Sa totoo lang, ako'y pumunta ng Senado, salawal ko lang ang dala ko, lalo na nung unang araw. Hindi ko po kayo kino-question, hindi ko po kayo ang sinasabi ko lang po sinusuportahan. Sinasabi ko sa inyo, bakit ganito? Pasensya na kayo kung mali yung tanong ko. Alam nyo, kaya pasensya na po. Hanggat maaari po sa pagkaguhugan yan, ako, ang dami ko na natanasan. Wait lang, ano mo tinanong ni Sir Spencer? Ayoko simulan sa una kasi mahaba masyado. Kayo na lang yung tatanungin ko. Anong tinanong ni Sir Spencer?
Bakit nagalit si Morales? Yung misinterpretation siguro ang kahetot-hetot. ano ba yung tinanong sa kanya? Tama yung hinala ko. Kung na itong si Kumar anything pwedeng tumakas. Mamaya pag-usapan natin yan. Dito muna tayo sa mangyaring gulo na to ng mga saan nadagok sa buhay ko. Ano ba tinanong ni Sir Spencer? Pag-intindihan ko po yun. Dislocated kami sa aming normal na pamumuhay. Kung gaganyanin nyo lang ako, ay tapusin na po natin ito. Hindi ko po kayo question. Pasensya na po kayo. Ako hindi po, pasensya na po kayo. Kung gaganyanin nyo lang ako, pasensya na. Hindi ko, sige po, pasensya na. Okay. Wala pasensya ka na kasi alam mo, hindi ko naman siya kinu-question Brad, huwag kang magagalit Guess po natin dito si JM. Hindi ko sa pinabato. Kasi yung tanong mo kasi kay Spencer, huwag kang magagalit. Wala naman siyang personal knowledge doon sa dokumento. Ini-insist mo kasi yung hindi mo ba tinanong kay... Wait lang, ano mo rin si Sir Spencer? Guess mo din yan. Guess mo din si Sir Spencer. So, dalawa ang guess mo. Ngayon, ano ba yung tinanong ni Sir Spencer para malaman ko yung totoo? Wait lang, hanapin natin. Ano ba yung tinanong ni Sir Spencer? Anong tinanong ni Sir Spencer? Kasi sinagot na po lahat yan. Ang tanong ko, saan papunta yung tanong? Iniwanan tayo ni Sir JM. Hindi ko kasi napanood Kasi ganito lang muna, brother Dan, bago ako pumaba. Kaya ako siya tinatanong kasi bad trip na sa'yo si Brothers Travel. Ako, sayang yung views. Isa kang papasok ka sa isang alam naman niyang may picture. Hindi ko kasi napanood Hindi ko napanood. Sir, kamukha niyan, matinuho yung interview natin sa kanya. Nabastos yung mama. Pasensya ka na, boss. Kasi sir, hindi naman siya makakasagot niyan. Ang makakasagot niyan, si Claire Contreras, si Maharlika. Kanina pa po niya sinasabing, si Maharlika ang naglabas. Ang tanong po natin, si Maharlika. Ako, kailan pa nag-guess? Ang dami ko nagme-message. Di sana pinag-usapan na lang ng maayos yan. Kaso tatlo kayo, puro pare-parehas may init ulo nyo. Dahil lang kay Maharlika, puta, Maharlika kasi yan Hoy, Maharlika! Maharlika, pinag-aagawan ka na rito. Visit. Si Maharlika, pala pinag-aagawan. Buti na lang, hindi ako sumampa kanina. Ay, lako. Sumampa ako. Nagigets po nila yung usapan. Yung tanong po ninyo, hindi nyo po ba alam na may picture ganito? Kaya nga tinanong niyo, tanong ni JM kay Maharlika, wala ka pa bang picture? Wala ka pa kasi wala naman siya kinalaman dyan. Even sa paglabas ng dokumento na yan, walang kinalaman si Jonathan Morales. Bakit ini-insist natin na parang pinapalabas natin? Siya pa ang nagbigay ng dokumento. Ba't natin? Kayo lang. Kayo nag-i-interviewan dyan Maharlika, wala akong sinasabing gano'n na siya. Eto, brother Dan, magdiretsahan na tayo. Ikaw, isa kang investigador. Papasok, may pinakita sa yung dokumento, alam mong may picture. Dapat doon, ang gagawin mo, pag nasa iyo ba yung picture, wala. Kung wala sa yung picture, dapat hindi ka pumatol. Paano pag gusto mo patunayan doon? Sir, eto tanong ko, ano ba pinagbabasihan, yung picture o yung dokumento? Dapat Ito ba kasi ito yung pinaka malabo kanina. Ito kukwento ko na rin. Si Brothers Travel kasi, ang alam niya, yung sinasabi ni Tatay Digong at yung PDEA leak na inilabas ni Maharlika at nito ni Morales ay iisa. So, in-explain ko kanina sa GC na sabi ko, iba yung kay Tatay Digong, iba din yung PDEA leaks. At yung PDEA leaks na hawak ni Maharlika ay hindi yun natatandaan ni Tatay Digong. So, sa madaling salita,
kung meron man na mapagbibintangan kung sino ba yung naglabas ng PIDEA leak at ipinasa kay Maharlika, hindi mangyayari na si Tatay Digong yun. Dahil ultimong si Tatay Digong, sinabi niya na yung PIDEA leak na yan ay hindi naaalala ni Tatay Digong. No? Yan ang pinaka dyan. So sa tutusin, about sa PIDEA leak, wala na rin talaga akong pakialam dyan. No? Ang kaya ako nire-reactionan si Morales, si JM, kasi gusto kong bigyan siya ng tamang pag-iimbestiga sa kanya. Hindi yung katulad nung ginagawa ni Jinggoy, hindi yung yung nakikita natin ngayon na ginagawa sa kanya. Hindi dapat ganun yung gawin sa kanya. No, about sa PIDEA leak, wala akong pakialam na dun eh. Kasi maaari kasing mangyari diyan sa PIDEA leak na yan. Maaaring pwedeng gawa-gawa lang ni Maharlika yan. No? Pwedeng ibang tao ang nagbigay kay Maharlika niyan. Na hindi natin alam kung sino nga yan nagbigay na yung PIDEA leak na yan, no? So ngayon, isa lang masasabi ko dyan, yung PIDEA leak na yan, tas yung kay Tatay Digong, yung sinasabi ni Tatay Digong na adik si Marcos, magkaiba yun. Magkaiba po yun, ha? Kaya ako lang naman din nire-reactionan itong si Morales at pinagtatanggol. Gusto kong bigyan siya ng due process. No, hindi yung puro pamemersonal yung ginagawa sa kanya. No? Yun ang gusto kong, yun ang pinaglalaban ko dito kapag dating kay Morales. Pero, pag about sa PIDEA leaks, wala na po akong pakialam. Hindi ko na pinagbabasihan yun. No, hindi ko na iniintindi yun. Nakatuon na lang ako dun sa tamang proseso sa pag-iimbestiga kay Morales. Yun na lang talaga. Kasi nakapag-isip-isip ako na unang-una, hindi pinatotohanan ni Tatay Digong ang PIDEA leaks ni Maharlika. Kasi nga wala daw siya naalala. Napanood niyo yan, 'di ba? No? Napanood ko 'yan sa video ni Attorney Harry Roque na sinabi ni Tatay Digong na hindi niya naaalala yung hawak ni Maharlika na PIDEA leaks at yung kay Morales. So doon, simula noon, hindi na ako nagka-interes sa PIDEA leaks na yan, kung saan ba galing yan, gito ganyan. Malay din natin, malay mo, gawa-gawa lang din ni Maharlika yan. Hindi ko rin alam, no? Hindi ako nagpapaka-sure doon. So ngayon, ang ginagawa ko na lang is dinidepensahan ko na lang si Morales na wag siyang babuyin, wag siyang tulad kay Pastor Apollo Kibuloy na pati yung mga personal na buhay ay inungkat na. Doon na lang ako buwabase. Ngayon, ito ang ko dito, masasabi ko dito sa nangyaring gulo. Sa totoo, hindi namang gulo to. Medyo may mga tawag dito, medyo may mga hindi lang sila pagkakaintindihan tatlo. Unang-una, kung nagtanong si Sir Spencer about kay Morales, pwede naman kasi hindi sagutin ni Jonathan Morales yun. Pwedeng sabihin niya na, hindi ko masasagot yan. Kasi si Maharlika ang makakasagot niyan dahil siya ang naglabas ng PIDEA leaks. So, dapat ganun. Hindi agad dapat din nagalit si Jonathan Morales. So, siguro, baka pagod lang din, no? Pangalawa, kung about sa guest, parehas guest ni Brothers Travel, etong si Jonathan Morales at si Kai Spencer. Si Sir Spencer. No, so parehas niya yan. So dapat parehas niya yan na bisita. Parehas niya bisita yan. Tapos siya yung pinaka-host diyan eh. Hindi pwedeng maging co-host tong si pwede rin co-host, pero para sa akin parehas niyang bisita yan or panauhin yung dalawa. No, so ang maganda sana na ginawa doon is inexplain na lang sana ni Brothers Travel yung impormasyon na gustong iparating ni Spencer, at kung hindi naman kaya sagutin, pwede naman na huwag sagutin. Ganon dapat yung nangyari, kaso medyo maiinit yung mga ulo nila eh. Magkasama yun, hindi po pwedeng. O ngayon, sige, tanong ko sa'yo,
Mapapatunayan mo ba dahil lang sa dokumento pre-ops na si Bongbong Marcos yung nandoon? Kung walang picture, kung walang affidavit. Nung sinabi po, Sir Spencer, ni Tatay Digong na nasa listahan si Bongbong Marcos. Ibig sabihin, may dokumento ang PIDEA na nasa listahan si Bongbong. Pero hindi yun yung kay Maharlika. Ayun yung ine-explain ko kanina sa GC na hindi yun hindi yung sinasabi ni Tatay Digong is list. List. Iba ang leak sa list. Para sa kaalaman mo na lahat. Yung sinasabi ni Tatay Digong, PIDEA list. So, list yun ng mga adik. So, isa dun si Bongbong Marcos. Yun yung sinasabi ni Tatay Digong. Yung kay Maharlika, iba yun. Leak naman yun. No? Kahit sino, kahit sila Ochoa, kung gusto nila maglabas ng PIDEA leak, makakapaglabas sila eh. O, iba naman yun. Bongbong Marcos, tama po ba ako? Hindi. Paano? Commentis. Kung Marcos yung nandoon. Po, Sir Spencer, ni Tatay Digong na nasa listahan si Bongbong Marcos. Ibig sabihin, may dokumento ang PIDEA na nasa listahan si Bongbong Marcos. Tama po ba ako? Hindi. Sabi niya, pero hindi ako naniniwala. So, ibig sabihin, hindi kayo naniniwala kay Tatay Digong. So, sinasabi niya na nung maisog rally na nandoon po kami, na sinabi niya, may presidente tayo noong bangag at presidente ngayong bangag. Naniniwala ako sa sinasabi niya, pero hindi ibig sabihin, hihinto na ako doon, mag-aantay ako ng panahon. Napatunayan nila sa Especially, ito paliwanagan lang ito. Doon sinasabi ni Tatay Digong. Ganito yan eh. Ang sinasabi niya, may kasamang picture, may kasamang affidavit, na ninakaw doon, naniniwala akong ninakaw. Bakit ngayon, nakaipit na siya, nakulong na siya, pinalalabas pa siya sinungaling, ayaw nilang ilabas. Hindi, ito, kung sakaling mapanood to ni Brothers Travel, alam mo ba sinasabi sa atin ni Maharlika, Brothers Travel? Tayo daw mga DDS vlogger ay mga taksil, mga hudlum, mga anti-Duterte daw talaga tayo na nagpapanggap lang na vlogger ng Duterte. Hindi, sa totoo lang, sinabi ni Maharlika yun sa live niya. Ngayon, eto masasabi ko doon sa sinabi ni Maharlika na yun, kung kami nagpapanggap lang na mga Duterte vloggers, di sana. Puta na, doon na kami sa kabila, maraming views doon. Ito ba naman yan? Ewan ko dito kay Brothers Travel pinaliwanagan ko na to kanina na magkaiba yung list, magkaiba yung leak. No, hindi yung magkatugma eh. So ewan ko ba taga-away ako. Mas yung picture. Hindi nga, siya po, wala po siyang knowledge doon si Joton Morales. Ang tanongin nga po natin si Maharlika. Bakit? PIDEA. Hindi mo kasi ubrang hiwalay si Maharlika kay Morales dahil si Maharlika ang naglabas ng issue. Siya nga po ang naglabas, kaya nga ang tanong dito, wala pong kinalaman si Ginoong Jonathan Morales sa paglalabas ng mga dokumento. Wala nga, naniniwala ako doon. Hindi, eto lang kung totoo naman walang alam, hindi, pero di natin din alam. Buta lang, gulo! Hindi natin masisure. Hindi natin masisure na walang alam si Jonathan Morales sa paglabas ng PIDEA leak. Kasi nga, unang-una, siya na nga mismo nagpapatunay na siya ang nandun sa pirma. So, unang-una, paano mapupunta kay Maharlika yun? Kahit din ako, tatanong ko rin yun Paano mapunta kay Maharlika yun nasa sayo pala yun? O kaya, nasa PIDEA yun. Ikaw yun nandun sa list, sa leak. Sa list, PIDEA list. Ano ba ang tawag doon? Leak, oo. Pare-pares. Ay, lako po. So, gulo. Ay, lako po. Hirap talagang ginawa yun. Pagtatawanan tayo ng mga tansu vlogger niyan. Wala naniniwala ako doon. Wala. Kaya lang, pinatulas niya Kasi, pwede kasi mangyari to ito so pamamagitan ni Maharlika, idinaan ni Morales yung PIDEA leaks para mapansin ng mga tao at may akyat sa korte. Pwedeng mangyari yun. No? Pwedeng mangyari talaga sa totoo lang.
Pwede rin naman na ibang tao ang magbigay or ang nagbigay kay Maharlika, pwede rin ganun. So hindi natin, kaya nga sinasabi ko, ano yan, na hindi tayo magbibitaw ng sure na salita agad, no? Pwede mangyari yun na ganun. At pwede rin na alam ni Maharlika, alam din ni Morales yung mga PIDEA leaks na yan. Hindi natin alam kasi una-una, wala naman sinasabi si Maharlika na kung sino yung nagbigay sa kanya. Tapos biglang sumulpot yung si Morales. Diba? Nung sumulpot si Morales, interview, so nagulat na lang tayo, nandiyan na, PIDEA leaks na yan, yung pulbo ng video, natabunan na. Natabunan na yung PIDEA video, yung pulburong video, no? So, nung natabunan na yung pulburong video, lumabas na itong PIDEA leak, no? So, pwedeng mangyari talaga na ang nagbigay kay Maharlika ng PIDEA leak ay si Morales. Pwedeng ganun mangyari doon. Pero hindi natin iwa 100% yun kasi wala pa tayong ebidensya. Ngayon, ang pinakamaganda dyan, para, di sa totoo, malaking panalo nila Maharlika sa Senado. Kung sakali man na nilabas ni Maharlika or ilalabas ni Maharlika yung mismong nagbigay sa kanya ng PIDEA leak na yan. Ang tanong lang dyan, bakit hindi nila nilalabas kung talagang gusto nilang manalo sa PIDEA leak? So, sa madaling salita, wala talaga sa bukabularyo nila Maharlika at Morales na ilabas or sabihin or wala talaga sa bukabularyo nila na manalo sa kaso. Alam niyo kung bakit? Gusto lang nila maiplex yung PIDEA leaks at pagmukaing adik si Marcos para hindi mapahiya si Maharlika. Yun ang nakikita ko. So, sorry po sa mga nanonood dyan. Baka magalit na naman kayo sa akin. Opinion ko po ito, ha? Opinion ko po ito. Oo. So, kaya may kanya-kanya tayong opinion, kailangan natin respetuhin lahat. Ha? Pwedeng ganun mangyari dun. Kaya kayong dalawa dyan, huwag na kayo mag-away. Oo. Kaya nga nandito tayo para sa Duterte. Walang niya. Para na sa Maharlika ng ginagawa niya. Para na kay para na sa Maharlika yung ginagawa niyong dalawa, hindi na para sa Duterte, hindi lang palang dalawa, si na lang pala, si Brothers Travel pala. No, si Brothers Travel naging parang naging vlogger na ni Maharlika, hindi na vlogger ng Duterte. sorry pero yun ang nakikita ko kay Brothers Travel Parang na siya parang tawag dito, parang siya na ay defender ni Maharlika at ni Morales. Hindi na siya vlogger ng Duterte. Ay, nako po, buhay nga naman. So, ayoko nang pag-usapan yan. Dito tayo. Ang dami-dami kasing problema sa Pilipinas. Puro kayo Jonathan Morales. Ang dami-dami pag-uusapan dito. Gaaway-away patuloy kayo dyan. Dito tayo. Kaya nito, Jonathan Morales din ulit. Dito, pakinggan natin. Ex-PIDEA Agent Morales. Asan na yan? Ex-PIDEA na Agent Morales. Pagtapos ito, ang dami natin balita na ilalahad. Laya na. Leyte, Maisog Rally, ginigipit. Dito pag-usapan natin itong nangyari kay Jonathan Morales sa kulungan sa Senado. Kulungan naman tawag dun, di ba? Tama ba ako? Tanungin natin, dito malalaman natin kung ano yung ibig sabihin niya. Anong nangyari sa kanya. So, play. Hindi na talaga kayo napakontempt ni Senador Jinggoy Estrada. Ano pong mga ganap po? Mga ano ba yun? Umabot ba ng isang araw, mahigit? Ay, hindi po. Bali, sandali lang po. Dahil mukhang nagmamadali din sila, no? Mm-hmm. At sa akin naman, ang tingin ko doon, talagang planado na. Mm-hmm. Yung talagang ginawa nila, no? Na pagkukontempt. At bayan na yan kay Senator Batoy. Shoutout pala sa inyo lahat. Irrelevant. Ang gulo ng bungad natin. Yung ginamit na basis para sa pagkontempt sa akin. Yun bag, shoutout. May panoorin ko lang saglit to. Ko nga, yung aking personal data sheet na sinasabi nila na
ito yung sinabmit ko, no? Pero talagang duda ako doon sa doon sa ipinakitang dokumento dahil nga unang-una sa halip na original document para makita ko kung meron talaga alteration o anuman Xerox yung pinakita. Mamaya magantay naman kayo, puta ina. Ayun yung magantay channel ko to. Kung ano unahin ko, yun ang gusto ko. Ko daw yung mamaya na, easy lang kayo, nandito yan ha. Na talagang ginawa ng paraan para masabi na ako ay isang sinungaling. May mga ginawang pagmamaniobra at ginawang pamimeke. Hindi. Marami nga nagsabi ng mga abogado na karapatan ni Morales na hingiin yung pinaka original na dokumento dun sa pinakita ni Senator Jinggoy Estrada. So karapatan daw ni Morales talaga yun. Kasi nga yun ang hinihingi ni Morales bigyan nyo naman ako ng main ko. Kung yan ang papel ko talaga. Kasi siyempre isi-secure din namin yan baka mamaya peki yung hawak-hawak ni Senator Jinggoy. Ganun yung ibig sabihin ni Morales. No? So marami naman nagpatunay na na tawag dito. Marami naman nagpatunay na karapatan ni Morales na hingin yun. Doon sa sinasabing personal data sheet na di umano ay isinabit ko sa PDEA. Sapagkat kung iisipin ko talaga na ako from PNP to PDEA, talagang noon pa lang sa PNP, talagang nilalagay ko na yung aking mga yung original na yan. Past cases na nahack na ba? Dahil hindi naman po kaya hindi ako sumasagot ng no Yung, lalo na doon sa mga katanungan, doon sa mga item na have you ever been charged o administrative o criminal ako nilalagay ko po doon, yes, at sinasagutan ko yon. Kaya nagtataka ako bakit ganun talagang ang issue kasi nito is yung PDEA leaks na nag-leak yung dokumento kung saan nakalagay doon sa dokumento ay yung kasalukuyang Pangulo ng Republika ng... Alam nyo, may point dito si Ma'am Junebag, Hindi kasi una-una, kung matatandaan nyo, yung pinost ni Maharlika na PDEA leak ay po yun? Asan yan? Asan yung comment ni John ma? Ay po yun? May blurred po. May blurred yung pinost ni Maharlika na PDEA leak. So sa ibig sabihin, hindi makikita ng tao or kung sino man ang nakakita ng post ni Maharlika kasi natabunan naman yung pirma ni Morales. So maraming nagtataka nga daw na itong si Jonathan Morales kasi nga bakit ka lumabas kasi sinasabi niya lagi lumabas ako kasi madadamay ako kasi nandyan yung pangalan ko. So although marami rin nagsasabi na paano madadamay ka tinabunan naman yung unang post sa PDEA leak naman yung pirma mo doon tinabunan. So yun lang yun Kasi kaya ito yung sinasabi ni Ma'am Junebag wala naman doon sa paper, sa papel paano malalaman ng taong bayan na siya yung gumawa doon. Hindi, andun talaga yung pirma niya, yung pirma. Pero nung unang nilabas kasi yun, tinabunan ni Maharlika yun May blurred ni Maharlika yun, yung PDEA list na yun. PDEA leak na yun, nung unang post. Pero ewan ko na lang kung nandiyan pa yung unang post, kasi yun na natatandaan ko dun. So tuloy natin to. Ang Pilipinas ay sumisinghot ng white powdery substance. Ngayon, ang ginagawa nila, sinisira nila yung investigador na sumulat ng report sa pamamagitan na ito ay isang sinungaling. Kumbaga talagang yun yung kanilang hindi nila mabali-bali yung testimonya, hindi nila mabali-bali yung pag-authenticate sa dokumento, hindi nila mabali-bali na yung ahente na lumagda at nagsumite ng report na yun ay talagang naka-assign sa PDEA noong yun ay tanggapin sa confidential informant. Sir Jonathan, meron pa bang susunod na pagdinig sa Kaya niyo po, Ma'am Dolly. Meron. Dahil pagkaka-content at pagkakapalaya ko ay wala po anumang kapalit ito na hihinto. Yun nga,
ayun nga yung nagtataka nga yung iba doon, Ma'am Shairi. Kasi lumabas siya na hindi naman nakita yung pangalan niya. Kasi tinabunan ni Maharlika yun eh. Tinabunan ni Maharlika yun. So maraming napapaisip na bakit sabi mo kaya ka lumabas kasi nga ay dahil nakita dun sa post ni Maharlika yung pangalan mo. Oh, so bandang huli nag-iba na naman yung statement ni Morales. Ulitin ko, hindi ako kumakampi kay Bangaga. Baka ano na naman isipin nyo kapag nagbibigay kami ng opinion kay Morales, sasabihin nyo, kampi na naman sa administrasyon. Oh. Tapos pangalawang sinabi ni Morales ay kaya daw siya lumabas kasi siya daw yung gumawa ng PIDEA leak na yun. Siya daw yung gumawa nun. So kaya daw siya lumabas. Pero yung unang-unang sinabi niya is nandun yung pangalan niya. Oh, pero sa ano lang wala naman po talagang nakita doon kasi binlurred yun eh. Oh, binlurred yung pirma na yun. Oh, ewan ko ba tapos siguro nahanap siya tapos doon sa isang live ni Maharlika ay etong si GM, sinabi niya medyo nadulas nga sila doon ewan ko ba kung bakit. Ang sabi ni Maharlika ay alam niyo nung nakita ko kaagad yung dokumento, hinanap ko kaagad si Morales. Yun ang sabi ni Maharlika, sabi niya, hinanap ko kaagad. Tapos maya biglang nabaliktad. Nasa akin yung clip nun eh. Tapos biglang maya biglang pinag-aralan ko pala, sabi niya. Pinag-aralan ko pala si Morales nung nakita ko yung PIDEA leaks na yun. Oh, yung mga MDS niya, sabi niyo, sinisiraan ko na naman. Hindi ko sinisaya. Pinag-dudugtong-dugtong natin. Kasi nga, ang nangyayari ngayon ay inaaway po ng mga Marcos supporters si Tatay Digong dahil pinagbibintangan po nila si Tatay Digong na siya po ang nagbigay ng PIDEA leak kay Maharlika. Oh, yun po yung iniisip ng mga supporters ng mga tansuan, mga tansuan na mga tawag dito, mga bangagers, no? Kaya ngayon nililiwanag po natin kasi nga hindi naman po ako nakadepende kay Morales at Maharlika. Kay Tatay Digong pa rin po ako sa mga Duterte at kay BP Sara. Ewan ko ba bakit nangyayari ngayon sa ibang mga kasamahan namin. Lalahatin ko na para it's a tie. para walang magalit, para unfair, no? Lahat. May mga ibang mga vlogger dyan na nakadepende na lang din kay Maharlika. Ano? May nakadepende na lang din kay Jonathan Morales. Pero hindi nila napapansin na ang napuputukan ng isyong ito ay mga Duterte. Yan ang hindi nila naiisip. Hindi totoo. Tignan nyo ngayon sa mga vlog ng mga DDS, ng mga tanso. Anong sinasabi nila? Si Digong lang nagbigay ng PIDEA leak na yan para mapatalsik na si Marcos. O, totoo yan. Palagi yan ang naririnig ko sa kanila. Kaya nandito naman ako, ina-analyze ko at pinagdudugtong-dugtong ko lahat kung ano ba talaga ang totoo. At para sa akin nga, para sa akin ay medyo katakataka na kasi paiba-iba na po yung statement ni Morales. Ang pinapangalagaan ko po dito, yung kasiraan po laban sa mga Duterte. Kasi ang nangyayari po, wala naman po, hindi naman po nasisira si Morales dito eh. Si Maharlika hindi rin nasisira. Nasa ibang bansa nga yun. Hindi naman masisira yun at hindi naman mapapano yun. Nasa ibang bansa. Ang nangyayari si Tatay Digong. Ang mga Duterte po yung nasisira. Hindi po si Morales at si Maharlika. Yan ang totoo. Oo, yun ang nangyayari.
Okay lang yan naman sana mag-expose si Marlica. Wala namang kaso sa pag-expose si Marlica. Kaso minsan kasi isipin natin kung kanino kung kanino ba yung feedback. O ngayon katulad niya ng feedback kay Tatay Digong. So, 'di ba? Nga. Kawawa si Tatay Digong na walang kaalam-alam. Samantalang sinabi na ni Tatay Digong na hindi niya nga naaalala etong hawak na PDEA leak. No, PDEA leak ni Morales at ni Maharlika. Sinabi na ni Attorney ni Attorney Harry Roque na hindi niya nga daw matandaan yan. So ibig sabihin, walang kasalanan si Tatay Digong sa mga pinaggagawa ni Maharlika at ni Jonathan Morales. Para sa kaalaman lang po ng lahat, no, wala pong kinalaman si Jonathan wala pong kinalaman si Tatay Digong at ang mga Duterte sa issue ni Morales at ni Maharlika. Jess, ito maraming sabi, bakit bumaba ang views ni Jay? Kasi nga, no, lagi hindi ang tingin nila kinukontra ko na si Morales. Ayun yung nila, kaya buwababa yung mga views ko, pero ako wala nga akong pakialam dyan. Kasi nga ang mas gusto ko is yung tama lang. Alam nyo sa totoo lang dito, ang kawawa talaga dito, si Morales. Alam nyo kung bakit? Si Morales yung nasisira dito. Si Morales, delikado buhay niya. Si Morales, pangalan ni Morales, wala. Pangalan ni Maharlika, hindi nasisira. Pangalan ni Morales ang nasisira, ang sinisira. Kay si Maharlika, buhay ni Maharlika, safe, nasa ibang bansa. Diba? Si Morales nandito sa Pilipinas, anytime pwede ipagurgur yan. Diba? Anytime pwede ipagapang yan. So, si Maharlika, wala, nga. Andun lang, sarap buhay. Pinagkakakitaan to si Morales. Depende na lang kung hati sila ni Morales sa revenue. Malay natin. No? Malay natin. Pero sinasabi ko nga po ulit-ulit, kaya ako ito nire-reactionan itong si Morales is pinagtatanggol ko siya na idaan sa due process yung pag-iimbestiga sa kanya. Yun ang gusto ko. No? At pangalawa, itinatama ko po yung pagkakamali na tingin ng iba ay yung PDEA leak na yan ay galing sa mga Duterte. Hindi po yan galing sa mga Duterte. Iba po yan at iba din yun sa mga Duterte. Para sa kaalaman lang po ng lahat. Huwag na natin panoorin to. Nananawa na ako dyan. Kasi lahat ngayon nakaikot na sa lahat, alam niyo, natatabunan na yung issue ng natatabunan na yung issue sa mga ibang kailangan yung ibalita kasi nga nakapokus na lang po lahat sa PDEA leak. Nakapokus na lang kay si Morales. Hindi ko naman sinasabi wag niyong panoorin, pero sa katulad kong mga kapwa kong mga vlogger, andito tayo para sa mga Duterte, hindi para kay Morales at kay Maharlika. Hindi, tanungin ko kayo mga DDS. Kanino ba kayo, bakit kayo tinawag na DDS? Diba? Duterte diehard supporters. Diba? Tama po ba ako? Press 1 nga. Press 1 nga, press 1. So ngayon, ibig sabihin, kung isa kang Duterte diehard supporters, is para ka sa mga Duterte. Supporters ka ng Duterte. So madaling salita, pinagtatanggol natin dito ang mga Duterte. Bakit ngayon bakit parang nasa panig na lang tayo ni Maharlika at Morales? Bakit parang mas pinapaniwalaan nyo si Morales at Maharlika kaysa kay Tatay Digong? Hindi kasi sinabi na ni Tatay Digong, maraming salamat po Ma'am Dolly.
Sinabi na ni Tatay Digong na hindi niya nga natatandaan niyang hawak ni Jonathan Morales na yan. Wala siyang alam diyan. Kaya nga ang ginagawa ko is inaano ko yung kaisipan ng tao na ano sinasabi niyong galing kay Duterte? Hindi galing kay Duterte ang mga tanga. Ha? Kaya wag niyo sisihin si Duterte kung anong mangyari diyan sa PIDEA leak na yan ni Maharlika at ni Morales. At ulitin ko, hindi ako against kay Morales. Naknan teteng naman. Paulit-ulit na lang. Nililinaw ko nga eh. Nililinaw ko lang na wala akong kasalanan ng mga Duterte dyan sa pinaggagawa ng dalawang yan. No. Kayo, hinala ko dyan, pinain kay Maharlika yung PIDEA link issue para in the end, isisi kay naku po, eto na nga sinasabi ko. Alam mo, may point ka dyan. Alam mo tol, sinabi ko na yan. Sinabi ko na yan sa live ko. No? Na baka yung PIDEA leak na yan, kaya wala silang mailabas kung sino nagbigay niya. Baka pinain lang kay Maharlika yan. Or, pwede rin, si Maharlika talaga, sinasadya niya talaga ni Maharlika yan. Para, kasi isipin nyo ha, kanino ba napupunta yung sisi? Kay Tatay Digong. Na si Tatay Digong daw yung promotor, ang handler daw nila Maharlika. Kasi handler daw ni Maharlika si Tatay Digong. Oh. Ano ba naman yan? Oh, si Picoy nakalaya na daw. Ay, tama, dapat lang natin mahalin si Tatay Digong dahil walang makapantay sa ginawa niya sa bansa natin. Ako kasi ito kahit sino ka pang vlogger, kahit Banateros, Maharlika, kung sino man, kamuhian nyo na ako lahat-lahat. Pero nakabase pa rin ako sa mga Duterte. Ang pinagbabasihan ko sa mga Duterte is dahil dun sa pinaglalaban nila. So ano ba pinaglalaban ng mga Duterte? Hindi nila pinaglalaban na adik si Marcos para sa kaalaman nyo lang. Ang pinaglalaban ng mga Duterte is para sa kaunlaran at kagandahan, magandang mangyayari dito sa bansa natin. Yun. Hindi dyan sa umikot na yung mundo nyo, hindi na kayo nakakapagsahin, puro kay PIDEA leak. O eto, Jay, kahit naman wala si Maharlika, ganyan lahat naman. Ibibintang pa rin nila kay PRD. Hindi nga, mas lalo na nga ngayon. Mas lalo na ngayon na, yung na yan ganun na nga yung nangyayari, tapos dadagdagan mo pa. So anong silbi mo bilang maging vlogger ka? Bilang maging diehard supporters ka ng Duterte, wala kang silbi. Kasi ikaw mismo, dadagdagan mo mismo yung pangit na tingin ng iba sa kay Duterte. Di ba? Isipin nyo maigi yun. Kung ako, halimbawa, ako ang nasa kalagayan ni Maharlika, ba't kayo lalabas yung PIDEA leak na yan? Tsaka ito kapag nilabas ko ang PIDEA leak na yan, sasabihin ko, eto, disclaimer, hindi to galing kay Duterte, magkaiba yung kay Duterte, iba din yung sa akin. Ganun dapat. Ngayon, hanggang ngayon, ewan ko ba? Mahirap na magsalita. So dito tayo, Maisog Rally, ginugurgur na. Kung tayo ng gurguran na to. Ako kahit noon pa, hindi ko pinapanood. Hindi ko naman sinasabing huwag niyong panoorin si Maharlika. Oo. Sasabihan na naman ako, katod nung sa upload ko kahapon. Malamang pag in-upload ko tong video na to, sasabihin dito sa akin, inggit na naman ako. Inggit ka na lang yung Maharlika. Banginang yan. Pero inggit ako, laya-laya ako. Malawak ang nararating ko sa bansa ko. Ako pa yung nainggit. Ito,